Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, ginugunita natin ang paghahanda ng Panginoon ng kaniyang sarili para sa nalalapit niyang pagpapakasakit at kamatayan. Ipinamalas niya ang kaniyang dakilang pag-ibig hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Siya ang guro at Panginoong lumuhod upang hugasan ang paa ng kaniyang mga alagad. Ito ang tanda ng Eukaristiyang kaniyang itinatag, ang ganap na pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Sa sakramento ng Eukaristiya at ng pagpapari, nakikibahagi tayo sa dakilang pag-aalay ni Jesus ng sarili. Ayon kay San Pablo, sa tuwing iniinom natin ang alak at ibinabahagi ang tinapay ng Eukaristiya, inihahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Humingi tayo ngayon ng patawad sa mga pagkakataong hindi natin naisabuhay ng tapat ang pananampalatayang ito. Panginoong Hesus, Ikaw ang guro at Panginoon na naghugas ng mga paa ng iyong mga alagad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang halimbawa ng mapagkumbabang paglilingkod sa kapwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang walang hanggang pari na inialay ang sariling katawan at dugo sa Eukaristiya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na namamatay bilang haring bago at pangmagpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, nasa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si
Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawa pagliligtas. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa. Labis ang nagdaramdam, katulad ng aking ina. Maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa alis ng pagbabastos, si Kristo ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalaga sa templo sa Jerusalem. Ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa alis ng pagbabastos, si Kristo ang sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang bagong utos ko ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko, na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at gayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakapigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat.
Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binibigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mahigit 40 araw tayong naghanda sa panahon ng Kwaresma upang simulan ang araw na ito. Dahil ngayon, ang pinakarurok ng taong pangliturhiya ng ating simbahan. Binubuksan natin sa gabing ito ng Huwebes Santo ang pagmimisa sa takip silim ng paghahapunan ng Panginoon. Dito, itinatag ni Jesus Nazareno ang mga sakramento ng banal na orden at ng banal na Eucharistia. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kaniyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa kaniyang Ama. At ngayon ang panahon, hindi bukas, hindi kahapon, kung hindi ngayon. Ngayon ang tamang panahon upang maganap ang kalooban ng Diyos. Kaya kung ngayon na, walang inaksayang panahon si Jesus Nazareno, dahil ramdam at alam na niya na malapit na ang kanyang kamatayan. Ano kaya ang nararamdaman ni Jesus Nazareno? Bilang totoong tao, may takot din ba kaya sa kaniyang mga puso? Bilang totoong Diyos, handang-handa na ba siyang harapin ang mga hapdi at kirot ng kaniyang pagpapakasakit? Alam din natin at alam ni Jesus Nazareno na ang panahon niya sa lupa ay maigsi na lamang. Kaya't higit pa sa maaari niyang maramdaman, minabuti niyang magbigay ng habilin. Kaya't nagpakita siya ng isang malinaw at konkretong halimbawa na hinding-hindi dapat malimutan ng mga alagad. Hinugasan niya ang kanilang mga paa. Opo, pinili ng Diyos na hugasan at halikan
ang paa ng kanyang mga alagad. Hindi upang magpasikat, hindi upang magpasiklab, kung hindi upang ipadama sa atin na kahit nasa pinakamaliit, sa pinakamalalim, at pinakakasulok-sulukan na karanasan natin, sinasamahan tayong lagi ng ating Panginoon. Ang paa siguro ang isa sa maaaring maduming bahagi ng ating katawan. Mabilis itong makapitan ng dumi at alikabok. Ito din ang ginagamit nating pantapak sa lupa. Kaya nga ang paa, ang pinakamababang parte ng ating katawan. Subalit gaano man ito kababa, hindi nagdalawang isip na halikan ni Jesus Nazareno ang mga paa ng kanyang mga alagad dahil tunay siyang umiibig. Sa isang taong may pag-ibig, hindi mahalaga sa kanya ang nakaraan mo. Hindi mahalaga sa kanya ang amoy mo. Hindi mahalaga sa kanya ang itsura mo. Ang mahalaga sa kanya, iniibig ka niya na walang kondisyon. At ganito po ang pagmamahal sa atin na ibinibigay ng Panginoon. Mailang ulit man tayong maging hindi tapat, patuloy tayong iibigin ng Diyos. Mailang ulit man tayong magkamali, patuloy niya tayong patatawarin. Mailang ulit man tayong magtago, patuloy niya tayong hahanapin. Mailang ulit man tayong mabigo, patuloy niya tayong sasalbahin. Mailang ulit man tayong magtampo, patuloy niya tayong aaliwin. Ganito po karadikal magmahal ang ating Diyos. Walang takot niya tayong sasamahan sa samot-samong karanasan ng ating buhay. Hindi niya tayo huhusgahan. Hindi niya tayo pandidirihan. Magsisilbi siyang tuwalya natin. Narinig natin sa ating ebanghelyo na pinunasan ni Jesus Nazareno ang mga paa ng kanyang mga alagad sa pamamagitan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Siguro, ang tuwalyang nakabigkis kay Jesus Nazareno ay maihahalin tulad natin sa basahan. Kadalasan, hindi natin napapansin ang halaga ng isang basahan. Pero ang isang malinis na basahan, napakalaking tulong sa atin. Sa pamamagitan ng mga basahan, nililinis nito ang mga paligid natin. Pinakikintab nito ang dating madungis. Sa pamamagitan ng basahan, na ibabalik nito ang dating ganda at ningning ng isang gamit. Si Jesus Nazareno, ginamit niya ang kaniyang sariling tuwalya o basahan upang linisin ang mga paa ng kaniyang alagad. Kahit madumihan ang kaniyang basahan o tuwalya, ang mahalaga sa kanya, lininis niya ang kaniyang mga alagad. Napakagandang tagpo po iyon sa ating ebanghelyo na ang paglilinis niya sa mga paa ng apostol ay nangangahulugan din na pag-ako ng kanilang mga dumi at kasalanan upang sila'y maging malinis at magkaroon ng bagong anyo. Ang paglilinis niya sa mga paa ng mga apostol, konkretong makikita sa pagbubuhat at pagpasan niya ng krus. Inako niya ang krus ng ating kasamaan upang ang bawat isa sa atin
magtamo ng kaligtasan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito po ang dakilang plano ng Diyos sa atin, na sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, tayo'y maging malinis muli mula sa karamihan ng ating pagkakasala, na sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, magkaroon tayo ng bagong buhay, na sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, maibalik ang tunay nating dangal. Si Jesus Nazareno, mananatiling tuwalya o basahan ng ating buhay. Kahit maraming pagkakataon, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Kahit sa maraming pagkakataon, parang tuwalya o basahan ang turing natin sa Kanya, na kapag nakuha na natin ang ating mga gusto, mabilis nating nakakalimutan ang Kanyang presensya. Diba sabi nga sa isang awitin, ikaw ang lagi kong kausap, ikaw ang lagi kong tinatawag, gabay ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, Poong Jesus Nazareno, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, Poong Jesus Nazareno, bakit minsan ka lang nakikilala kapag nakadama ng dusa't pangamba? Kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ang mundo ngayoy gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, magbago man ang ating mundo, sa Jesus Nazareno, hindi magbabago ang pag-ibig sa atin. Magiging tuwalya siya upang linisin ang ating madilim na nakaraan. Magiging basahan siya upang pakintabin ang kabutihan at kagandahang nasa ating mga puso. Uhugasan niya tayong lagi upang sa ating pagbabalik sa Ama, tayo ay maging puro, dalisay at malinis. Lagi po nating tatandaan, si Jesus Nazareno, patuloy na magiging tuwalya at basahan sa atin. Anumang dami at lalim ng ating kasalanan, handa niya tayong patawarin at linisin. Anumang mangyari, mamahalin at mamahalin niya tayo, ang bawat isa sa atin. Kaya bilang tugon sa kanyang dakilang pagmamahal, maging tuwalya at basahan din tayo sa isa't isa. Dapat din tayong maghugasan ng mga paa sa isa't isa. Amen. Ngayoy, gugunitain natin ang ginawang paghuhugas ni Jesus ng mga paan ng kanyang mga alagad. Ito'y paalala sa atin na tayo'y dapat maglingkod ng buong pagmamahal sa bawat isa, gaya ng paglilingkod na ipinamalas ni Jesus.
na buong sinta, naghanda ng palangganang may tubig at ng tuwalya upang hugasan ang mga paa ng mga alagad niya. Hugasan po ba ninyo ang pako, o Panginoon? Kung di ko gagawin ito, ay di ka makakakasalo sa akin. Lingid sa pangunawa mo ngayon ang minimithi ko, at matatanto mo rin ang ibig sabihin nito. Panginoon ninyo, ako ang naghugas sa paa ninyo. Dapat nyo rin gawin ito sa kapwa ninyo sa grupo, gayon din sa ibang tao. Hugasan po ba ninyo ang pako, o Panginoon? Agumiral sa inyo ang dakilang pag-ibig ko. Makikilala ng tao na alagad ko nga kayo. Utos ko ngayon, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko, pagmamahal sa inyo, ang pag-ibig, ang pag-asa
at ang pananampalataya sa inyo'y irasana ang pinakamahalaga. Pag-ibig at walang iba. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, ibinigay sa atin ni Jesus ang Eucharistia bilang alaala ng kaniyang pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin ang sakripisyo na ginawa ni Jesus. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Matularan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono, at mga relihiyoso ang kababaang loob ni Jesus na maglingkod sa kapwa sa kabila ng paghihirap at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga may katungkulan sa pamahalaan sa kanilang paglilingkod sa bayan at talikdan nila ang paghuhugas kamay, bagkus maging halimbawa sa pag-amin sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matapang na ang mga lingkod nawa, ang bawat Kristiyano, lalo na sa gitna ng mga pang-aabuso sa mga dukha, mga manggagawa, mga biktima ng karahasan at mga naulila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makahugot nawa ng lakas at pag-asa sa Eucharistia ang mga naghihikahos, mga may sakit, ang mga namatayan na mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa Eucharistia, tumawid tayong mula sa kamatayan tungo sa ganap na buhay. Naway makibahagi sa walang hanggang kaluwalhatian ng Panginoon ang lahat ng mga yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Diyos, Ama, Ikaw na nagbigay ng buhay at ng lahat ng mabuti, dinggin mo ang aming mga panalangin at gabayan mo kami habang ipinagdiriwang namin ang pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo.
Ihatid mo kami sa kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Narito po at tanggapin, pinabanal ng Diyos natin, ang langis na inihain. May sakit ay pagalingin, tulong at inyong hilumin. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. The love of Christ be upon us. Let us rejoice and be glad in Him. Let us love and serve the Lord, and love each other from the depths of our hearts. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Let's gather ourselves in His presence. Let's be one, not divided. Let's give peace to one another, and may the Lord be on our side. And in the company of the blessed, we see God's face in glory, Christ's pure and abundant joy forever and ever. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubi caritas et amor,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghain para sa sanlibutan. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin at pagsaluhan ang laman niya'y inihain, upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak, ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinapakiusap namin na sa pamamagitan ng anak mong ito, na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo, unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ang aming mga obispo, si Jose at ng lahat ng mga nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming panampalataya ay nabatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan
sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailan. Kaysa ng buong simbahan, ngayon aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ginagawang paghahain ng aming Panginoong Jesucristo para sa amin. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sila Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito na iyong buong angkan sa pag-alaala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailan paman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong bispiras ng kaniyang pagpapakasakit para kami at ang lahat ng tao ay masagip. Nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kaniyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos, Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinagati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kaniyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong banal na simbahan ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matugumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggagaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito, nakatangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong paakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong harap, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaos sa amin. Sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang naihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama nina San Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa kaniyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hiniling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuli sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiriwang nitong hapunan ng anak mong mahal. Kami pagindapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat.
Panem de cielo prestitisti eiis. Oremus, Deus que nobis ab sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptonis tuae fructum, in novos iuteres entuiamus, que vives et regnas in saecula saeculorum.